Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. Patong-patong na kaso versus BFP Chief Jesus Fernandez hinggil sa 14.75 million pesos na ambulance kickback. Inihain. Yan ang MBC TV Network News, ni Val Gonzalez. Naisampa ng Department of the Interior and Local Government sa Office of the Ombudsman ang mga reklamo laban kay Bureau of Fire Protection Chief General Jesus Fernandez at ilan pang mga opisyalis ng ahensya. May kinalaman ng kaso sa umano'y lantarang pagtanggap ni General Fernandez ng 14.75 milyong pisong halaga ng kickback sa pagbili ng 132 mga unit ng ambulansya. Sa isa nagawang press conference dito sa Quezon City, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nangyari ang pagtanggap ng pera ni Fernandez ng 2 beses sa magkaiwalay na restaurant noong November 2024 at September 2025. Systematically manipulated the bidding of ambulances for the BFP, received 14 million pesos in kickbacks, manipulated the suppliers, the contracts, and all other aspects of the procurement. Sa record na hawak ng DILG, sa maleta at sa isang bag nakalagay ang pera na hinati sa 3. Yung supplier mismo yung nag-abot sa kay Chief Fernandez. So nakita ng ating witness, because the witness was the one who prepared the money, siya yung nag-impake sa maleta, kasama siya ng supplier na hinarap si Fernandez. Nakita niya nung inabot, nakita rin niya na si Fernandez umalis, bit-bit na yung maleta at saka yung bag. Dawit din sa sinampang reklamo ang kasabwat ni Fernandez, ang mismong supplier ng mga ambulansya na si Rosa Vernasanga ng kumpanyang AutoZone Prime Distributor Incorporated. Sabi ni Remulla, nagsabwatan ng supplier na si Sanga at General Fernandez bilang Head of Procuring Committee. Kabilang sa mga kasong isinampa laban kay General Fernandez ay ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, malversation at conspiracy, maging ang mga kasong administratibo. Dahil nakaupo pa sa pwesto si General Fernandez, hinihiling ngayon ng DILG sa Ombudsman na patawan ng preventive suspension si General Fernandez para hindi nito maimpluwensyahan ang investigasyon sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Hayop ang kapal na mukha nitong taon to. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, DFA ipinagtanggol ang kasunduan ng Philippine-China sa Ayungin Shoal. Ipinagtanggol ng Department of Foreign Affairs ang Provisional Understanding ng Pilipinas at China kaugnay ng Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal, at iginiit na hindi nito isinusuko ang soberanya ng bansa o ginagantimpalaan ang course of actions ng Beijing sa West Philippine Sea. Ayon kay DFA Maritime Affairs spokesperson Rogelio Villanueva Jr., layunin ng kasunduan na maiwasan ang misunderstanding at miscalculation sa mga resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Hindi rin umano kailangan ng pahintulot ng China upang maisagawa ang mga misyon. Simula nang maabot ang kasunduan noong 2024, nakapagsagawa na ang Pilipinas ng 13 routine resupply missions nang walang naitalang insidente. Inaasahan ng DFA na susundin din ng China ang napagkasunduan upang matiyak ang kaligtasan ng mga tropang Pilipino sa lugar. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.